The Father willed to give us birth by the word of truth, that we may be a kind of first fruits of His creatures. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Mark. Glory to you, O Lord. When the Pharisees, with some scribes who had come from Jerusalem, gathered around Jesus, they observed that some of his disciples ate their meals with unclean, that is, unwashed hands. For the Pharisees, and in fact, all Jews, do not eat without carefully washing their hands, keeping the tradition of the elders. And on coming from the marketplace, they do not eat without purifying themselves. And there are many other things that they have traditionally observed: the purification of cups and jugs and kettles and beds. So the Pharisees and scribes questioned him, "Why do your disciples not follow the tradition of the elders, but instead eat a meal with unclean hands?" He responded, "Well, did Isaiah prophesy about you hypocrites, as it is written, 'This people honors me with their lips, but their hearts are far from me. In vain do they worship me, teaching as doctrines human precepts. You disregard God's commandment, but cling to human tradition.'" He summoned the crowd again and said to them, "Hear me, all of you, and understand. Nothing that enters one from outside can defile that person, but the things that come out from within are what defile. From within people, from their hearts, come evil thoughts, unchastity, theft, murder, adultery, greed, malice, deceit, licentiousness, envy, blasphemy, arrogance, folly. All this evil come from within, and they defile." My friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning, my dear brothers and sisters. A blessed Sunday to all of you. Could you bless the person beside you by greeting him or her a blessed Sunday? Allow me to start our reflection with a story. And for this Sunday, my story is about a businessman. A businessman who once decided to construct a bar right opposite a church. The church congregation started a campaign to block the bar from operating through their petitions and daily prayers. Okay, siyempre, magre-react ang simbahan. Bakit may bar sa harapan? Pinagdasal ng mga tao, pinagdasal ng simbahan, araw-araw na maipasara o wag ituloy ang nasabing bar. Work progressed.
Nagpatuloy. But before the bar was finally complete and was about to open, a strong lightning, may kidlat, that hit the bar. And it was burned to the ground. Tingnan mo nga naman ang nagagawa ng dasal. Oh, araw-araw pinagdasal, ano nangyari? Kinidlatan ang bar at nasunog bago pa ito magbukas at mag-operate. The businessman sued, idinemanda all the church congregation and goers for 2 million pesos on the grounds that through their prayers, this bar was burned. Sinisisi yung simbahan. Kasi dasal kayo ng dasal na wag matuloy. Ayan, nung kumidlat, nasunog. Didemanda ho kayo, 2 milyong piso. Well, pwede ba yun? Hello? Tulog na? Of course, the congregation said that they are not responsible for the demise of the bar, either through direct or indirect action or means. Wala kaming kinalaman dyan. Oh, kasalanan ba namin kumidlat? Oh, ganyan tayo, di ba? Oh, hugas kamay tayo, syempre. Di ba? Hindi naman namin gustong kumidlat. Hindi kami yon. Hindi ako yon. The church congregation was surprised to receive the subpoena. And the congregation of the church replied and told the court that they were vehemently denying such accusation. Hindi kami. Wala kaming kinalaman po dyan. That they are not responsible nor have any connections. That their prayers were the reason for the bar's demise. O, tingnan mo na. Wala daw kinalaman ang mga taong simbahan sa pagkasunog ng bar. Kahit na ang kanilang panalangin, walang kinalaman doon dahil nasunog ang bar. As the case made its way to the court, the judge looked over the paperwork, looked over the petitions, and at the hearing, the judge commented and said, "I do not know how am I going to decide this case. But it appears from the paperwork that we have a bar owner who believe in the power of prayer. And we have an entire church and its devotees that do not." And the whole church congregation was silent. And the bar owner ended up smiling. Mabuti pa ang bar owner, kahit hindi pala dasal, naniniwala sa kapangyarihan ng dasal. Ang mga taong simbahan, araw-araw nagdadasal, pero itinatanggi ang kapangyarihan ng dasal. Di ba pag sinabi ng pare, pagdasal mo yan. Oh, Father, dasal naman ako ng dasal, walang nangyayari. Ikaw na unang kumontra. Ganito ang mga mapagpaimbabaw. Iba ang ipinapakita sa labas sa tunay na laman ng kalooban. My dear brothers and sisters, this is a lesson that we could learn from our readings today, with special note to the church people. Sa atin, special note to us. This is for us. We heard in our gospel, Jesus was questioned by the Pharisees because his disciples did not wash their hands before they eat. Jesus, commenting on the hypocrisy of the Pharisees who were questioning them. Alam niyo po kasi, nung panahon ni Jesus, mayroong kautusan noon tungkol sa tradisyonal na paglilinis
na dapat sinusunod. Oh, ganun ka-strict ang kautusan. Merong paraan ng paglilinis ng kamay. Merong paraan ng paglilinis ng katawan. Pag galing ka sa palengke, tayo, di ba, pag galing sa palengke, diretso sa kusina, di ba? Ang dumi-dumi pa, nagluto ka na. No? Hindi pwede sa mga Hudyo yan. Merong tradisyonal na paglilinis ng baso, ng pinggan, ng higaan. Lahat, merong kailangan sundin. There was a proper way of washing of everything. And that is why they were questioning the disciples of Jesus for not following the law. O hindi ba, mapagpaimbabaw? Mas pinahahalagahan nila yung kalinisan ng panlabas kaysa panloob. Malinis nga ang baso, pero ang puso, malinis? Malinis nga ang katawan, 5 beses pang naligo, pero ba't hindi marunong magpatawad? Ba't ang dumi ng isip sa kapwa? But Jesus cleared this issue by telling the Pharisees and the scribes, nothing that enters one from outside can defile that person, but the things that come out from within are what defile. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, kundi ang lumalabas at nagmumula sa kanya. Dito tayo madalas mahulog sa mga panlabas na kaanyuan dahil tayo diyan madaling nahuhusgahan. Kaya nakakalimutan ang katotohanan ng kalooban. Di ba ganon? Kailangan panlabas muna. Kasi ayaw nating mahusgahan. Di bali nang hindi totoo yon sa ating kalooban. Well, good thing, Moses in our first reading is reminding the people of God. Take note, people of God, to listen and understand the statutes and decrees that He is teaching. If you are a people of God, or if you are part of the people of God, sino ba dapat ang sinusunod? Hello? If you are a people of God, sinong sinusunod? God. Pero may mga ibang people of God that do not follow God. Ayaw magsimba, ayaw magpatawad, pero nagsisimba. Ayaw ituwid ang buhay, pero dasal ng dasal. That's why Moses is telling the people of God to listen and understand what He is teaching, and they will live accordingly. Ito lang naman ang susi para hindi maging taliwas ang panlabas sa panloob. Makinig at unawain ang tuntunin ng Panginoon. Dahil kung ang pinakikinggan ay nauunawaan, walang dahilan para gumawa tayo ng ibang paraan. Itong nangyari sa mga Pariseyo, pinakinggan lang nila ang kautusan pero hindi nauunawaan. Sabi lang linisin ang baso, kahit ang kalooban, hindi. Kaya sa huli, lumabas silang mapagpaimbabaw. Gayon din yung taong simbahan sa aking kwento, hindi nila nauunawaan ang kapangyarihan ng dasal. Kaya nang sila ay isinakdal, bumaliktad sila sa kanilang pinaniniwalaan. Nangyayari din sa atin to, kung nauunawaan lang natin ang lahat at hindi lang pinakikinggan, wala sana sigurong tatay na nagloloko. Wala sigurong nanay na pabaya. Wala sigurong estudyanteng hindi nakakapagtapos. Yan ang masakit eh. Ikaw ay tatay pero hindi mo nauunawaan na ikaw ay ama. Ginagawa mo lang ang trabaho ng ama, pero hindi mo nauunawaan ang pagiging ama. Kaya konting problema, hanap ng babae. Ang nanay, ginagawa ang pagiging nanay, no? Pero hindi nauunawaan. Higit sa pagiging nanay ang pagluluto. Dapat may pag-aaruga,
Ganon din ang isang empleyado, di ba? Kaya ka nagrereklamong may pasok na naman bukas. Kasi hindi mo na iintindihan, ikaw ay dapat magtrabaho. Tayong lahat, nagiging reklamador tayo sa Diyos. Dahil hindi tayo pinakikinggan ng Diyos. Pero, ang tanong, sino bang Diyos? Bakit ang gusto mong masunod, ikaw, at hindi ang Diyos? Kung sinabi ng Diyos, hindi, ba't ka nagagalit? Ikaw bang Diyos? Kasi hindi natin nauunawaan. My dear brothers and sisters, may our every action correspond to our comprehension so that there would be no tension with what you see on the outside and what is happening in the inside. Amen.